glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Patuloy tayo sa panalangin. Panginoon Diyos, nawa po'y makapangyarihan kayong patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Kayo ang aming patuloy na maging tagapagpaunawa, tagapagpaliwanag, Panginoon, sa pagtunay ng Espiritu Santo ang tanging interpreter ng inyong pong salita. At kami po ay nangangailangan ng tunay na gabay, Panginoon. Ingatan niyo ang aking isip, ang aking dila, ang aking pong puso, sa aking pong pagpapagamit sa inyo sa mga sandaling ito. Maging ang bawat isa ang pagpapakumbaba na tunay na inyong salita ay aming tunay na tanggapin at aming pong ipamuhay, at ang gawa ng kaaway huwag nyo hayaang magtagumpay. Pagpala nyo rin po ang mga bata at tagapagturo sa labas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo mo po. Kung si Jojo ay nakahiga doon. Doon sa kwan. Tinabihan na ni Ulyot. No? So talaga matindi no? Mga sakit ngayon. So ang ating topic is Lord's Prayer. Ay, by the way, meron tayong announcement sa October 26 ay church anniversary ng ating daughter church sa Santo Tomas, ano? At tayo po ay hindi ko alam kung invited tayong lahat, pero ang tiyak ko'y ako, ano? Dahil ako ang speaker, kaya hindi maaring ako ay wala. Kaya ho akong speaker, nagtitipid do sila. Dahil sila ay marami hong pagawa. Papagawa sila ng building. Hindi ko alam kung extended sa church ang invitation. Okay, so ipag-pray natin ang tagumpay. Okay, ang ating first main point dito sa Lord's Prayer is the prayer of deity. At marami po tayong supporting verses na nagpapahayag na ang nagpe-pray po dito ay isang deity. So sa verse 1 ay sinasabing siya nga po ay hinihiling ng anak na i-glorify ng Ama. At sabi nga po dito sa verse 3 ay, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Hindi yung period, kundi quit, and Jesus Christ. So ang Panginoon Kristo ay bahagi po ng sinasabing only true God, ang Ama at ang Anak. So dito po sa verse 5 ay before the world began, was created, siya po ay existing na. At doon po sa dito sa bandang pababa ng verse 24 ay ang sabi diyan, for thou, sa bandang huli, for thou lovest me before the foundation of the world. So dito po sa ating unang main point ay ipinapakita po kung sino ang nagpe-pray. Na ang nagpe-pray nga po ay hindi ordinaryong tao, hindi ordinaryong tao lamang, kundi isang deity. Siya po ay bahagi ng Godhead. At ating napag-aralan ang mga iba pang mahalagang katotohanan dyan at dapat na maging response natin. And number 2, the prayer of definite protection. Regarding service and from Satan. Diyan po ang ating mga talataan, verses 10 to 15. Definite or decisive protection means positive, sure, and certain. So number 3, ngayon pong gabi, the prayer of divine unity, verses 21 to 23. Basahin po natin, verses 21 to 23. Nasa last point na po tayo. Ang sabi po diyan, that they may all be one. Sabi atras natin sa verse 20, neither pray I for this alone. Yung this alone dito po ay yung mga saved na in truth, but for them also which shall believe on me through their word. Ito pong mga professing. Every Sunday meron tayong mga profession, mga professing na sumasampalataya sa salita. Hindi pa marahil seryoso at totoo. So yan po yung practical na katotohanan na meron po talagang mga nananampalataya hindi sa puso kundi sa salita pa lamang. At yung pong mga nabautismuhan na
naging member, pagkatapos nagpa-rebaptize, yun po'y katulad po ng mga nanampalataya sa salita. Ibig sabihin, hindi pala sa puso. Marahil, kaya hindi nakita ang tinatawag na mga changes at na-realize po nila. So, kasama po yung sa pinagpe-pray that they all may be one. Ang talagang prayer po ay ang mga tunay na believer at ang mga sympathizer, yung mga sumasampalataya sa salita ay maging isa. Sabi diyan, that they all may be one as thou, Father, art in me, and in thee, that they may also be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So yung pong pagkakaisa ay malaking impact para po ang mundo ay manampalataya na ang sinampalatayanan nilang Kristo ay sinugo nga po ng Ama. So sa panggitan po ng magandang patotoo ng pagkakaisa, yan po ang sabi, hindi po natin kayang pasubalian at tanggihan po ang sinasabi diyan, that the world may believe that thou hast sent me. So sa pamamagitan po ng pagkakaisa. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved me, as thou hast loved me. So yan po yung ating third main point na mga supporting verses, ay prayer of divine unity. Pag sinabing divine unity, makalangit po ito, order po ito ng langit. Hindi po ito unity na imbento po o haka-haka ng isang pastor o ng isang sabihin nating committee sa loob ng isang church. At hindi ito gawa-gawa ng mga pastor, kundi gawa ito ng langit. Divine unity. It meaning to say scriptural unity, biblical unity. Sapagkat alam natin na hindi lahat ng nagkakaisa ay biblical. Hindi lahat ng pagkakaisa ay nasa banal na kasulatan ang sinusunod ng mga patakaran at prinsipyo. Meron po tinatawag na ecumenical movement. Nagkakaisa po itong mga iba't ibang relihiyon. So, pagkakaisa po yun, pero hindi po yun nakalooban ng Diyos na pagkakaisa. Merong nangyari sa Genesis chapter 11 na pagkakaisa din nina Nimrod, pero ang kalooban ng Panginoon sila po yung kalata ng buong lupa. So, kinakailangang ma-specify, ma-identify anong klaseng unity ang dapat nating gawin, mga kapatid. So, I believe na ang tinatawag na unity dito ay una, atin mo lang titignan yung tatlong subpoint. Para atin pong maliwanagang maigi ang ating pinupuntos dito. Ang unang subpoint po natin regarding the prayer of divine unity, first is the pattern. Ang pattern po ng divine unity ay sinabi mismo sa verse 21. Ang sabi diyan, as thou, Father, art in me. So yun po ang sabi po diyan sa verse 22 sa bandang pahuli, even as we are one. So, makikita po natin na ang pattern po ay ang Father at ang Son. Yan po ang pattern ng sinasabing divine unity. That they may be all one, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee. At sabi po doon sa bandang huli ng verse 22 ay, even as we are one. So, ang pattern po ay biblical, nasa Bible, at ang person pong tinutukoy na pattern ay ang Ama at ang Anak. Saang bahagi ng pagkakaisa ng Ama at Anak ang tinutukoy? Hindi po sa deity, sapagkat hindi natin po pwedeng gayanin ang maging deity. Hindi po. Yung sinasabi sa John 10 verse 30 na I and my Father are one, ay hindi po yung tinutukoy sapagkat hindi unity ang pinag-uusapan doon ng Panginoon Kristo, kundi ang deity po nila doon. So dito po ang pinag-uusapan na hindi unity ng deity, kundi ang unity po first sa tinatawag na sacred plan. At yan po ang dapat nating pagkaisahan dito, na tayo po ay kung paanong ang Ama, ang Anak ay meron pong sagradong plano sa lupa. Ano ang sagradong plano? Napakaliwanag po diyan sa verse 21.
sa verse 21, sa bandang pahuli, that the world may believe. So, anong ibig sabihin nun? Ano ang sagradong plano? For the salvation, for the gospel, for soul winning. Naintindihan ba mga kapatid? Ano ang purpose ng unity? Nagkaisa po. Ang pattern po, ang Ama at ang Anak, kasama ang Espiritu Santo, sila'y nagkakaisa sa sagradong plano na ang mundo, ang buong mundo ay maligtas. Pero ang isang katotohanan, hindi lahat ay maliligtas. Hindi dahil sa ayaw ng Panginoon ng ilan na maligtas, gaya ng maling katuruan, kundi ang tao ang aayaw na sila'y sumuko sa Panginoon sa pananampalataya. Ano? So dito po makikita natin na ang pagkakasabi po diyan sa verse 23, sabi diyan, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me. So, ang purpose po, para makilala ng mundo si Kristo, na siya'y sinugo ng Ama, na siya'y tagapagligtas. Hindi lang po doon natigil, kundi may quit, and has loved them. Mahal ng Ama at ng Anak ang mundo, na ang mundo'y gusto niya makakilala sa Anak. Pag ang tao sa mundo ay nanampalataya sa Panginoon Kristo, siya'y maliligtas. Amen? At sabi niya, as thou hast loved me. Kung paanong inibig ng Ama ang Anak, ganon iniibig ng Ama ang mundo. Kaya yung binigay ng Ama kay Kristo, kasama si Judas na alam niyang hindi naman talaga maliligtas, pero isinama sa ibinigay. Ang sabi po sa bandang pauna, sa verse 2, as many as thou hast given him. It is unlimited. Parang sinabi sa John 1 verse 12 na as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. So, dun po ang tinutukoy na unity. Kaya tayo mga kapatid ay dapat ay, kung meron tayong katulad niyan na aking pinapaalaala, simple, na kung ang bawat isa ay merong gagawing prayer at desire, plano, na within a year ay nakatutok sa isang kaluluwa. Magkaisa po sa ganyang sagradong plano. Ano kaya ang mangyayari sa gawain ng Panginoon? Kung magkakaisa. Ano sa palagay nyo? Kung ating i-apply, itong ating pinag-uusapan, ating pinag-aaralan. Ha? Kung ang bawat isa ay makikiisa sa sagradong plano, gaya ng tatlong persona, na sila ay mayroong pagkakaisa at sila ay may function sa bawat isa sa ating kaligtasan. Ang Ama ang nagplano, ang nagsugo, ang Kristo ang sinugo, siya ang nag-execute, siya ang naggawa ng kaligtasan, ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa. Ano ho? So kung ang bawat isang naligtas, yung mandato sa atin na tayo po ay maging dahilan sa ating pagkakaisa para manampalataya ang tao sa ating pinapangaral na Kristo Jesus. Ano kaya mangyayari sa ating iglesia? Lalago at mas marami po ang makakakilala. Di po ba? Pero kung ang ating pong pakikipagkaisa ay atin pong ipagdaramot at tayo pipili na lamang ng mga ministeryo sa loob na katulad ng pag-awit lamang, na katulad ng pandito lamang sa ating loob at hindi yung pag-soul win, ay mga kapatid ay babagal. Mabagal po. Dapat magkaisa po tayo. Ano sa palagay nyo? Dapat ba tayo magkaisa na? Meron ba kayong mga unsaved loved ones? Ang bawat isa ba'y merong kakilala na unsaved? Relatives? Sa loob ng sambuan, pag-pray natin, magkaisa tayo na meron tayong maakay na kaluluwa. Sa loob ng isang taon, bawat isa, ang ganda po ng gawain. Amen ba mga kapatid? Sa palagay nyo, kalooban ng Diyos yun? Sagradong plano. Ipinagpe-pray po. Makikita po natin yan sa gradong plano niyan sa verse 18, 21, verse 18, verse 20, verse 21, verse 23. Makikita po natin dyan, ano? Yan talagang yung
yung kanyang pag-ibig, ano, ay may kinalaman po doon sa pag-aakay ng kaluluwa. Ano? Okay. Saan pa sila nagkaisa na bilang pattern natin sa ating divine unity na sinasabi na the Father and Son, and I believe kasama ang Espiritu Santo, ay hindi lang po sa sacred plan, kundi sa sacrifice na sinasabi. Sa sacrifice, ano po ang sakripisyong ginawa ng Panginoon? Kung inyong titignan sa verse 1, pansinin niyo mga kapatid, Father, the hour is come. So, ibig sabihin po, may panahong tumigil. Ang alin? Na ang anak ay nagsakripisyong hindi muna tumanggap ng glory. Na kanyang point, ang maging ang ama ay ganun din. Ang bawat isa sa kanila ay nagsakripisyo. Na yung pagluluwalhati sa isa't isa ay pansamantala nilang isinakripisyo, isinantabi, para po sa kapakanan natin. Kaya nga pagkakasabi, the Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. So, ibig sabihin, bago siya nag-pray, simula nung siya ay magkatawang tao, nagsakripisyo, marahil lalong-lalo na sa time na siya po'y nakapako na sa krus at naipatong na sa kanya ang kasalanan ng buong mundo, na nung time na yon ay sumigaw ang anak na, Ama, Ama, why hast thou forsaken me? Yung sa tinatawag na ikalawa o ikatlong wika. At ang kurtina ng templo ay nahapak. Ano ho? So yun po yung time na sila ay nagkahiwalay at yun po isang sakripisyo. Sila po ay karapat-dapat luwalhatiin at yan po ay in-specify mismo at dapat silang luwalhatiin, pero ito po ay kanilang sinakripisyo. At ang ating Panginoon Kristo, ang sabi po ng Isaiah 53, wala tayong mananasa sa Kanya. Bakit? Talagang wala hong glory. Hindi nga siya nakilala eh. Kaya nga siya nireject dahil hindi ho siya talaga kakikitaan ng kumbaga yung pagiging espesyal. Siya ay ordinaryo lamang po ang dating. Ano? Talagang sabi ng Philippians chapter 2, nag-anyong alipin. Hindi lang ho basta tao, kundi anyong alipin. So, yung tinatawag na sakripisyo ay involved po sa pattern na ginawa ng Diyos para po tayo ay magkaroon din ng ganong klase ng pagkakaisa. Talaga mga kapatid na sa buhay na ito, sa ating Christian living, lalo na sa church, sa paglilingkod, involved talaga ang sakripisyo. Yan po ay expect na natin. Dahil talagang nakaatang sa ating mga mananampalataya ang gawain. Hindi po ipinagkatiwala ang gawain ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Sa atin po, hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, hanggat tayo pinapahiram pa ng lakas at buhay, ng karunungan at in-extend ang biyayaan niya, ang mensahe po niyan, tayo'y katuwang pa niya. Itinutuwang pa niya tayo sa kanyang gawain. Dapat maging ganyan po ang kaisipan natin. At kung sabihin natin na palagi na lamang tayo merong ganong mga gawain, ang tawag po doon, pumapasok tayo sa sakripisyo. Doon po sa salitang sakripisyo. Pero ang katotohanan, gaya ng aking na ipaliwanag na noong una pa, kung tutuusin, kung ang pag-uusap ay paglilingkod sa Diyos, kung ang paglilingkod ay para sa Diyos, wala tayong masasabi talagang sakripisyo. Sapagat ang Diyos ay karapat dapat lamang paglingkuran, na kahit buong buhay natin ay kulang pa. At in fact, hindi nga tayo karapat dapat, pinapaging dapat lang tayo. Naintindihan nyo ba yon? Kaya wala tayo talagang masasabing sakripisyo sa gawain ng Panginoon. Kahit pa anong laki ng ating ginagawa sa gawain ng Panginoon. Kahit gaano pa kadamit kalimit ang ating mga ginagawa na para sa ating sakripisyo, sa totoo na wala tayong kayang ibigay na sakripisyo sa Diyos. Dahil tayo pinapaging dapat lang naman niya eh. Binigyan lang tayo ng pribilehiyo. Naintindihan ba natin mga kapatid? Kaya huwag manghihinawa sa atin pong lahat ng mga ginagawa. Kung ano man yung binabalikat natin dito. Muli natin pinapaalaala yung atin pong mga commitment. Hindi natin masasabing sakripisyo yan. Sapagat alam natin na the more na tayo ay nagbigay sa gawain ng Panginoon, yan man ay time, yan man ay tithes, yan man ay ating mga commitment, the more na tayo ay ibe-bless.
Di ba sana kung nagbigay ka, talagang maubusan ka at hanggang sa mamatay ka na ng ganon. Hindi, pag ang Diyos ay nakita ang ginagawa natin ng Matthew 6:33, ginagawa natin ng Acts 20:35, ano ba mga pangako niya? At ang sabi ng Philippians 4:19 doon sa mga sumusuporta sa mga manggagawa, sa mga missionary, susupply ng Panginoon ng mga pangangailangan. Hindi masasabing sakripisyo yun eh. Investment nga yun eh. Ang lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, investment nga eh. Nung ginawa niya para sa atin yung kaligtasan, ano bang napala ng Diyos? Sa kanyang kalulatian, dahil sa sinasabi po ng Ephesians chapter 2 verse 4, ang tanging dahilan, siya'y palibhasa'y mayaman. Tignan niyo po, Ephesians chapter 2 verse 4. Sa unang bahagi, pinakita po ang ating napakalungkot at napakasamang kalagayan na tayo po'y dead in trespasses. Tayo po'y spiritually dead. At tayo ay mali ang lakad sa mundong ito. Pero nung sabi ng talata, but God, who is rich in mercy, immeasurable po yan, and His great love, talagang unbounded po yan. Wala pong boundary yan, wala pong limit yan. Kaya lang hinahayaan niya at hinihintay niya ang bawat individual na magpasya. Gamitin ang free will sa tama, sa kalooban ng Panginoon. At kung hindi, may great white throne judgment para maipaalam sa kanila na Diyos hindi nagkulang sa kanila. Ano ho? So yan po. Kaya wala tayong masasabing sakripisyo. Ang talagang nagsasakripisyo sa buhay na ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Bakit natin masasabing sacrifice yung ginawa ng Diyos sa atin? Hindi kasi tayo karapat-dapat. Siya karapat-dapat. Kaya ano man ang gawin natin sa Kanya, hindi sakripisyo ang tawag doon. Anyway, sa Kanya naman nanggagaling yung buhay. Sa Kanya nanggagaling ang ating lakas. Sa Kanya nanggagaling yung kaayusan ng isipan natin. Siya nag-iingat sa atin. Tama ba? Alam nyo, katulad na lang ngayon, nalulungkot tayo na meron tayong mga kapatid na may mga sakit. O, di ba, pag may sakit, ano nangyayari? Hindi masyado makagalaw. Hindi masyado makakilos. Di ba? So, hindi sila makadalo, hindi sila makagawa ng mga dapat gawin dahil ng sakit. Salamat sa Diyos sa ngayon. Dapat natin kilalanin na kaya tayo narito dahil biyaya ng Panginoon yan. Yan kasi ang ugali ng isang Kristiyano, hindi tayo niniwala doon sa natural law na sinasabing lahat naman ay ganito. Hindi. Naniniwala tayo palagi, walang coincidence sa Panginoon. Naniniwala tayo na lahat ay biyaya ng Diyos sa atin. Bago tayo maligtas, hanggang sa tayo maligtas, sa kaligtasan sa Christian living, lahat ay biyaya ng Diyos. Ano? Kaya, yung ginawa niya para sa atin, sana suklian po natin. Yan ang prayer niya sa atin na tayo magkaisa. Magkaisa tayo sa tinatawag na sakripisyo. Ano ho? Ngayon, tignan po natin yung purpose. Bagamat sa mga pattern na ating diniscuss, the Father and Son unity, ay naroon po yung example, ay bahagi na rin yun ng purpose. Ano po? Pero ang sinasabi po sa verse 18, makikita po natin, bahagi po yan ng kanyang prayer na diyan dapat tayo ay nagkakaisa. 18, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. So, ang purpose po ng prayer ng pagkakaisa ay doon tayo magkaisa sa tinatawag na paghayo. Yun nga, yung tinatawag na pag-aakay. Doon tayo magkakaisa. Ano ho? So, ang ating mga programa dapat lagi may kinalaman sa ang tao ay makakarinig ng Ebanghelyo. Maging ang mga special numbers natin, titignan po natin mga kapatid, yung mga awit natin, dapat ang mensahe, laging ang makikinig ay magkakaroon po ng conviction na sumuko at sumampalataya at sumunod sa Panginoon kung save na makapag-akin ng kaluluwa. Hindi tayo, hanggat maaari, hindi yung tayo nag-i-emosyon sa ating mga awitan. Gusto lang nating makita ang tayo magaling umawit. Hindi lang ganon. Kundi yung mensahe ng awit, gusto natin makarating sa mga nakikinig na kung merong unsaved, makonvict doon sa mensahe ng awit. So, yung ating every last Sunday, ano ang purpose nun? Hindi lang para magkain ng tuwing tanghali. Ang purpose nun, yung inyong mismong unsaved loved ones ay maakay ninyo dito. Yan na po, binibigyan natin talaga ng chance ang mga loved ones. Kaya, dapat sa tuwing hindi nyo makakasama ang inyong loved ones sa every last Sunday natin, magkaroon kayo ng gaya ng sinasabi ni Pablo na walang tigil na karamdaman sa inyong puso. Magiging dahilan niyan para kayo ay magsakripisyo na
sasabihin nyo sa inyong panalangin kahit ako man ay matakwil kay Kristo, alang-alang sa kanila. Yun eh. Ano ho? So, yun yung soul winning. So, tayo po ay magkaroon ng ganyang klase ng kamalayan. Then, ano pa? Diyan po sa tinatawag na sa verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ano ang purpose? Ano? Ng atin pong, ng prayer niya, ng pagkakaisa, na ang pattern ay ang Panginoon Kristo at ang Ama, ay hindi lang sa soul winning, kundi sa sanctification. Kasama po yan. Ang sabi diyan, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So, ang sanctification po dito is hindi po yung kabanalan lamang, yung kabanalang posisyonal. Sapagkat tayo po once na sumampalataya sa Panginoon Kristo ay already sanctified. Positionally, kaya ang ating kaligtasan hindi conditional. Kaya ang ating kaligtasan ay hindi po yung pinagpe-pray dito ng ating Panginoon. Ano ho? Na wag mawala. Kundi, yun pong tinatawag na pamumuhay natin sa buhay na ito ay magkaroon po ng kabanalan in a sense na makita po tayo sa isang layunin, sa isang lakad na nasa gawain po tayo ng Panginoon. Sapagkat ang salitang sanctification ay nangangahulugan ng setting apart. Tayo po ay mula sa mundo, ay hinango at iniset po tayo para maglingkod sa Diyos. At ano ang means? The Word of God, the Scriptures. The Scripture, ang sabi dyan, thy word is truth. Ano? Then lastly, the proper address ng unity na ito, divine unity na ito, ay una at higit sa lahat, naniniwala ako na ito po ay sa church. Sa local church. So, pero meron po ditong extrang sinabi sa verse 20 na kasama po yung mga sympathizer o mga professing Christians. At yan po ay sa church. Magkaisa. Hindi po pwedeng maging kaisa natin ang unsaved. Hindi natin po pwedeng maging kaisa ang hindi pa member. Pero yan po ang prayer. Okay? So ngayon, ang dapat na nagkakaisa ay ang church. Pagkaisahan natin nga ang mga tao na maging kaisa natin sa Panginoon. That is soul winning. Through good testimony, through sanctified life, and through the Scriptures. Ngayon, kung ang isang local church ay gagawa po ng sinasabing divine unity, napakaganda po. Dahil ang pinaka main result ay sinabi po diyan sa ating pong mga talataan na ang mundo ay mananampalataya na ang Panginoon Kristo kung sinampalataya natin ay sinugo ng Ama at ibig sabihin po nun ay marami ang maliligtas. Paano ngayon ang pagkakaisa sa church? Alam niyo mga kapatid, hindi po ang tinutukoy ditong magkaisa ay ang mga churches. Ang tinutukoy ditong magkaisa ay ang local church. Within the local church. Iba po kasi ang application ng unity sa loob ng local church at yung tinatawag na inter-church fellowship o relationship. Naintindihan niyo po ako? Katulad halimbawa ako, may daughter church tayo. Church na po yun. Yung kanilang pakikipag-unite sa atin sa gawain po, una, voluntary po. Hindi ko sila pwedeng porsahin na makisa sa atin. May sarili silang gobyerno na simbahan. Independent po yun. Naintindihan niyo ako? Pwede ako magsabi, dito, meron tayong gawain dito, mayroon tayong mass evangelism. Yung pong pag-suporta nila, pakikiisa nila ay kanilang voluntary decision. Hindi ko sila po pwedeng puwersahin. Okay? Sapagkat sila ay meron din sariling kakanyahan. May sariling kasarinlan ang bawat local church. Pero dito, ay kailangan. It is a must na ang bawat isa ay makiisa. Naintindihan niyo mga kapatid? So iba po yung unity sa loob ng local church at iba po ang unity na ipapractice pagka mga churches na.
wala hong tinatawag na centralism. Hindi tayo naniniwala sa centralism na akin pong sasakupin ang mga, kung sakaling ako'y magkaroon tayo ng mga daughter churches, ay sasakupin natin sila, nakokontrolin natin sila, ang gobyerno nila, maging ang offering nila, ipapasok sa atin ay local church na sila, organized na sila. Hindi ako naniniwala dyan. Amen? Gusto nyo ba na tayo dito ay merong sumakop sa atin at yung lahat ng ating gagawin dito ay sila ang maggagawa ng programa at ang ating lahat ay sa kanila, ang mga pagpapasya, tayo para mga robot lamang dito? Hindi ganyan ang plano ng Panginoon. Tayo po'y merong tinatawag na kasarinlan. Pag sinabi pong independent local church ay merong tinatawag na self-supporting, self-governing, and self-propagating. Ang church na ito ay accountable lamang sa head, sa Panginoong Hesukristo. Hindi ako accountable, hindi tayo accountable sa ating pinanggalingan. Kung tayo mission pa, accountable tayo doon. Lahat tayo member ng pinanggalingan hanggat ito po hindi pa na-organize. Pero organized na po tayo. At ang bawat organized, meron ng sariling kakanyahan. At kung tayo magkakaroon ng mga mission pa lamang at hindi pa church, kung magkakaroon tayo ng mission, tayo ang merong responsibilidad na magkaisa sa loob ng local church nito na suportahan ang lahat ng pangangailangan nila. Yung mga daughter churches natin na mga established na, mga organized na, voluntary lamang po yun. Hindi natin sila po pwedeng expect at asahan at manduhan na kung anong ating tulong sa ating mission ay ganun din na kanilang gagawin. Hindi po pwede yun. Naintindihan nyo mga kapatid? Sila po'y magpapasya ng kanila kung ang may responsibilidad po na sumuporta sa isang misyon ay ang nagsugo. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Pag si Brother Miloy, kung luluobin ng Panginoon ay makatapos at isusugo natin sa Mindoro kung gusto niya kung ang prayer niya ay sa mga katutubo, responsibilidad natin na ang lahat ng pangangailangan niya ay ating suportahan. At hindi responsibilidad ni Pastor Jayon. Sila po ay ating sasabihan lang na bumak up, pero hindi ako sasama ang loob at hindi tayo sasama ang loob kung magkano man ang kanilang maitulong, kung ano man ang maitulong nila, sapagkat tayo ang may responsibilidad. So ang pagkakaisa dapat sa pagsuporta sa mga gawain ay doon mismo sa loob ng local church. Sapagkat meron nga yung mga lumilitaw na na mga hindi divine unity, kundi theologians unity, man-made na concept o philosophy. Inaalis nila yung independency ng isang church. Parang tutulong lang sila kung kaisa ang programa. Yan ang tinatawag na kanyahan. At pag hindi ka nakaisa, bahala ka. Humanap ka ng katulad mo. Tayo po'y kahit hindi natin kaparehas, basta tama ang doktrina, wala tayong kung anumang filosofiya dito, kahit hindi sila sang-ayon sa ating pong stand, basta yung stand po nila ay hindi sala. Katulad halimbawa ng bawan, merong misyon at humingi ng tulong sa atin. Wala tayong programa dito, kundi yung sinasabi ng Bible, at sila ay ganun din, susuportahan po natin yon. Hindi ko sinasabi, kayo muna sumuporta, sumang-ayon kayo, sumapi kayo sa aming programa, sumuporta kayo, baka saka namin kayo tutulungan. Yan po ang espiritu ng kanyahan. Pero kung as long as na ang stand ng isang pastor, ng isang misyon ay nasa Bible, susuporta po tayo voluntarily, ayon sa ating kakayanan. At nakakalungkot na kung tayo susuporta ng 200 at 500 sa isang misyon, tapos makakarinig tayo na hindi na daw sila naniniwala sa mga suportang 200 at 500 pesos dahil yun daw ay limos. Kakalungkot. Tinitira na ngayon nila yung pagsuporta ng 200 at 500. Yun daw ay limos. Ay nang sinare ko yung kay Pastor Jay, sabi niya sa akin, sa Mindanao pala, sa tindi ng hirap ng buhay doon, ang mga misyon doon, ang suporta ng mga simbahan, 5 piso. Natawa siya. Lalo na pala yun, lalo na palang hindi dapat tama yun. Sino bagang ayaw sumuporta ng malaki? Kung meron tayong isusuporta. Amen? Paano kung wala? Hindi na tayo pwede magsuporta kasi ang kaya ay 200 lang, 500 lamang. Kakaawa naman tayo. Limos lang pala ang dating sa kanila noon.
Parang payabangan na ito Ano ho? Dapat ay kung ano po yung kakayanan at dahil tayo po ay hindi lang iisa ang gustong tulungan, kundi lahat ng lalapit, basta lumapit, ay atin pong tutulungan. At kung ang lahat ay magtutulungan, mula sa maliliit na yan, pag yan po ay pinagsama-sama, ay malaki rin. Pero ang una, tigit sa lahat, may responsibilidad na magkaisa na tulungan ang misyon ay ang nagsugo. Natatandaan nyo nung sinugo natin sina Pastor Jay nung doon pa sa Taisan, ina-announce ko dito na ako yung magpadala ng mga pwedeng ipadala ng kumot, ng banig, ng lamesa, ng silya, ng kaldero, ng plato, ng kutsara, at syempre yung support natin financially, gagawin. Responsibilidad natin yon. Yun ang sinasabing dapat magkaisa po tayo para po hindi maging kaawa-awa ang mga missionary. Hindi natin po pwedeng iasa sa iba yung ating sariling manggagawa. Kung sila'y tumulong, praise the Lord. Kung hindi, walang sama ng loob. Amen? At tayo ang pagpapalain ng Diyos pag tayo nagkaisa sa pagsuporta. Tayo po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa Espiritu po na gumagawa sa aming kalagitnaan na kung ano ang nasusulat, ano ang sinasabi ng inyong salita, ay siya pong aming naunawaan at natutunan at dinadalangin na may apply po namin sa aming buhay bilang isang iglesia lokal. Panginoon, salamat po at ang inyong iglesia ito ay mayroong masasabing isang anak, ang Santo Tomas, si Pastor Jay. Dalangin namin na pagpalain niyo po sila doon. Pagpalain niyo po na sila ay magkaroon din ng sapat na biyaya na magkaroon din sila ng manggagawa at magkaroon sila ng anak, Panginoon, na gaya po ng nangyari dito. At sana po sa iglesyang ito ay marami pang mga binata at dalaga ang magsuko ng buhay at matrain sa Bible School at sila po ay maisugo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo dito na sana po ay magkaroon nga po ng espiritu ng pagkakaisa, gaya na sinasabi ng Efeso 4:3 na pagsakitan namin na makipagkaisa sa espiritu sa tali ng pagkakaisa ng kapayapaan, Panginoon. Tunay na mangyari nawa ang prayer nyo na masagot sa buhay ng iglesia lokal sa lugar nito na San Jose, Panginoon. Na kami nga po ay tunay na magkakaisa sa mga gawain, Panginoon. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo magpapatuloy sa ating pong